Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. Sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi dito ay Shiba Inu team says bone rewards are more favorable on Shibarium compared to Shiba Swap. Yan, ibig pong sabihin ay mas maganda raw po yung reward. Ayan, dito kay Bone na nakukuha po natin kay Shibarium kumpara kay Shiba Swap. Ayan, mas mataas po siguro yung kikitain natin pagdating dito kay Shibarium. Yan, sa kanyang kung ilalagay po natin sa staking, yan yung ating Bone tokens. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan nga po, Shibarium is yielding more bone rewards than Shiba Swap. Ayan, yung si Shibarium ay mas nagbibigay raw po ito ng mas malaking bone rewards kumpara kay Shiba Swap. Yan, si Shiba Swap ay isa po itong decentralized exchange na gumagamit ng Ethereum network. Bone Shiba Swap rewards are at present more favorable on Shiba Inu's newly launched Layer 2 network Shibarium than on more popular Shiba Swap DEX built on the Ethereum network. Kaya na nga yung sinabi ko kanina na si Shiba Swap ay isa po siyang decentralized exchange na gumagamit ng Ethereum network. Shibarium ecosystem team member Lucy confirmed the development and provided suggestion for SHIB and leash holders considering whether to bridge assets to Shibarium. Ayan, lumabas po si Lucy, siya po ang marketing specialist ng Shiba Inu at nag-provide po siya or nagbigay po siya ng mga suggestion sa mga nag-hold dyan ng SHIB at saka leash. Ayan, kung dapat nga ba nilang i-consider na ilipat ang kanilang mga assets dito kay Shibarium. Yan po yung post ni Lucy at itinutura po niya rito. Meron po siyang ginawang isang video. Yan, how to delegate. Yan, paano po tayo mag-stake dyan. Kung paano po natin i-stake si Bone dito kay Shibarium. Ayan, ipinaliwanag po niya. Meron po siyang ginawang video dito. Recall that Bone is the primary native asset on the Shibarium network, which has seen tremendous user growth since going live this week. Investors can stake Bone to support validators and collecting staking rewards for contributing to the network's growth. Ayan na, yung mga investor po dito kay Shibarium ay yan nga, pwedeng i-stake si Bone. Ayan, at pwede po tayong kumita ng rewards. Ayan, ganyan po yung proseso sa staking. Ilalagay lamang po natin dito. Tapos, ang mangyayari po sa ating Bone ay mailalak po ito. Ayan, gagamitin po ng network. Ayan, yung maganda po kasi rito ay kung pag mas marami ang naka-stake rito, ay mas nai-improve or nai-enhance yung security at saka performance ng network. Ayan, mas maraming validators at saka delegators, ayan, mas maganda po. Pero yung validators ay limited lamang po sa 12 na spot. Ayan, hanggang 12 lamang po yung limit. Following the launch of validator staking on Shibarium, many investors have been caught between keeping their Bone assets on Ethereum or transferring them to the newly launched Layer 2. Yan na nga yung mga nang mailabas yung staking dito kay Shibarium ay marami po sa mga investor ang nagdadalawang isip. Yan, kung ililipat ba nila yung kanilang mga Bone assets. Yan, kung dito kay Shibarium kasi mula po kay Ethereum, ayan, ay pinag-iisipan po nila kung ililipat po nila ito kay Shibarium. Evidently, such investors must now consider Team Lucy's assertion that rewards are more favorable on Shibarium compared to Shiba Swap. Yan na nga. Yung ngayon,
Kasi dahil sa sinabi ni Lucy na mas mataas po ang reward na makukuha natin dito kay Shibarium, yan nga pinag-iisipan ng mga investor ngayon na kung ito yung parang isang bagay na parang nanghihikayat or parang nagtutulak sa kanila para ilipat yung kanilang assets yan mula sa Ethereum papunta dito kay Shibarium. Yan, meron pong post dito si Lucy. Yan, isa po itong frequently asked question. Yan, marami pong nagtatanong dito. Ito po yung madalas na tinatanong ng karamihan. Is it necessary to unstake on Shiba Swap? Yan, kailangan ba talaga na mag-unstake dito kay Shiba Swap? Kaya yan, ang sabi niya rito ay, if you're planning to transition to Shibarium, yes, you'll have to transfer your tokens using the bridge. Yan, yung bridge network po. Yan, kung pag naka-stake ka po ngayon kay Shiba Swap, ngayon ay gusto mo itong ilipat kay Shibarium, ay kailangan mo po talaga itong i-unstake. Yan, i-unstake mo yung asset mo dito kay Shiba Swap. Tapos gamitin mo yung Shibarium bridge para ilipat ito ayan, sa Shibarium. Kaya yan po ang kailangan nating gawin kung nais po nating ilipat ayan, yung ating bone na asset. Ayan, papunta mula kay Shiba Swap papunta kay Shibarium. To unstake from Shiba Swap or not. Investors reserve the right to choose whether to unstake bone from Shiba Swap in favor of a move to Shibarium to earn higher rewards. Ayan, nasa mga investors po 'yan. Ang nasa kanila po ang huling desisyon. Yan. Kaya kung isa ka po sa mga ito na may maraming naka-stake dyan na bone dito kay Shiba Swap, ayan, nasa sa iyo yan kung gusto mong ilipat yung bone assets mo kay Shibarium para kumita ng mas malaking rewards. However, those who do so can always use Shibarium's newly reopened bridge to transfer assets to the layer 2 network and select their preferred validator. There are currently 12 validators on the network. Ayun na nga, yung mga gusto na ilipat yung kanilang bone asset mula kay Shiba Swap papunta kay Shibarium ay yan na nga, pwede nilang gamitin ang bridge. Yan, ang bridge ng Shibarium. Ayan. At para malipat ito. Kaya pagkatapos niyan ay pipili po sila. Ayan, pili po kayo ng mga validators. Meron pong 12 na mga validators ngayon ang Shibarium. Kaya ayan, piliin lamang ninyo kung alin sa mga ito yung inyong magugustuhan at dyan nyo po ipapasok yung inyong mga bone assets bilang mga delegators. Many SHIB investors have already moved to Shibarium with the total amount of bones staked on the network currently standing at 27.5 million. Yan, ganyan na po. Kalaki yung na ilagay dito kay na amount ng bone token dito kay Shibarium. Nasa mga 22 million. Yan, at nagkakahalaga po ito ng 27.5 million dollars. Ayan. Marami na po ang lumipat dito kay Shibarium kasi syempre naman mas mataas yung makukuhang reward nila. Mas mataas yung reward na nakukuha rito. Kaya syempre yan yung pinaka parang masasabi kong wise decision. Dito na tayo sa may mataas na reward. Ba't pa tayo mananatili sa mas mababa? Ayan. Yan si Shibarium naman ay syempre mapagkakatiwalaan naman po si Shibarium. Kaya yan po masasabi ko dyan. The figure means that 1 million tokens have been added to the validator pool since the last coverage on the crypto basic when the total number stood at 21 million. Yan, nung nakalipas kahapon po ay nasa 21 million po yung total ng amount na bone tokens na naka-stake dito kay Shibarium. Ngayon ay nadagdagan po ito ng 1 million. Ayan, kaya naging 22 million na po. Parang sa kada araw ay siguro baka madadagdagan ito ng 1 million.
Ayan, tumataas siya ng 1 million kada araw. Ayan, time will tell whether the new Layer 2 will continue to attract more deposits and reach its goal of becoming the home for SHIB in its broader ecosystem. Ayan, hindi nga natin malalaman kung hanggang kailan. Ayan, or kung hanggang kailan magpapatuloy na makaka-attract ng mga panibagong deposits ang Shibarium. Ayan, the early signs though favor positive outcome with a total value LAC or TVL on the network surpassing $1.3 million and a third-party developer confirming that bridge transfer takes under 4 minutes to complete. Ayan, mayroon po kasing nag-test na isang developer dito sa bridge network ng Shibarium. Sinubukan po niya ito, talagang inobserbahan po niya at na-complete naman po yung transaction pagkatapos lamang ng 4 na minuto. Meanwhile, another development that could spur further growth on the Shibarium network is the impending launch of Shiba Swap 2 on the Layer 2 network. Lucy reckoned that SHIB and leash holders may be better off continuing to provide liquidity on Ethereum-based swap. These investors may bridge their assets to Shibarium when Shiba Swap 2 goes live. Ayan po. Ito po yung isang hinihintay ng lahat na naman na update. Ito po yung Shiba Swap version 2. Yung unang version po nito ay nag-ooperate po yan. Ang gamit po niya ay si Ethereum network. Kaya yan, medyo mahal po yung mga transaction fee nito. Kasi Ethereum network ang gamit. Ngayon ay malapit na po nilang ilabas ang Shiba Swap 2. Ayan, mas maganda po yung Shiba Swap 2 na ito kasi ang gagamitin po nito ay ang Shibarium network. Yan, yung Layer 2 network. Kaya mas mura po ito, mas mura yung transaction fee at saka mas mabilis pa. Kaya siguro kung pag lumabas na si Shiba Swap 2 ay baka isasara na nila yung unang version na si Shiba Swap 1. Ayan, ang masasabi ko po rito ay isa po itong napakagandang balita lalong-lalo na para sa mga bone holders dyan. Ayan, at saka yung mga may balak na mag long-term hold dito kay bone ay masasabi kong mas maganda po na ilagay natin dito sa staking ng Shibarium. Kasi habang nakalagay po siya dito ay kumikita tayo. Kaya isang passive income po ito. Kaya yan po ang aking masasabi rito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.